Kapag ang isang tao ay obses sa pagkakaroon ng kontrol sa iba, minsan umaabot ito sa pananakit para lamang iparamdam dito na sila ang dominante. Pero kadalasan, ang mga ganitong sitwasyon ay hindi talaga nagkakaroon ng magandang pagtatapos. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Nag-upload po kami ng mga kwento 1 hanggang 2 beses kada linggo. Ipinanganak noong 1974 sa butihing pamilya si Andrew Gardner. Sa kanyang kabataan, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na sina Ken at Jean sa bayan ng Gateshead. Meron itong mga learning disabilities na na-diagnose ng kanyang doktor noong maliit pa lamang siya. Ibig sabihin, hirap itong mag-intindi ng mga komplikadong bagay, matuto at iba pa. Gayunpaman sa kabila nun, siya ay lumaking may malapit na relasyon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang 2 kapatid. Puno ng pagmamahala ng kanilang tahanan at kailanman hindi ito nakaranas ng pananakit sa kanyang pamilya. Pagdating naman sa paaralan, madalas itong target ng mga bully dahil sa kanyang learning disability. Pinagsasamantalahan nila ang kahinaan at kabaitan nito kung saan kinukutsa siya nila at pinagtatawanan. Pero sa kabila ng kanyang mga karanasan, inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya na isang mapagmahal, magalang at mabait na binata. Kailanman hindi ito naging bayolente at hanggang maaari, umiiwas din ito sa pakikipag-away. Taong 2005 sa edad na 31 years old, nakilala ni Andrew Gardner ang 23 years old na si Claire Nichols. Ipinanganak naman si Claire noong taong 1984 at lumaki ito sa bayan ng Portsmouth at Hampshire. Isa siyang single mother na may 3 mga anak mula sa dati niyang karelasyon. Nang una silang magkakilala, ito ay isang tahimik at mahiyain din na tao kaya naging mahirap sa kanya ang makipagkaibigan sa iba. Dahil dito, nakaramdam si Andrew ng koneksyon sa kanya sa pag-iisip na pareho sila ng sitwasyon. Para sa binatang hindi pa nakakaranas ng relasyon, nahanap na niya ang taong magiging kabiyak ng kanyang puso na sobrang nahulog ang loob nito kay Claire. Lingid sa kanyang kaalaman ng puntong iyon, hindi pa nito pinapakita ang kanyang tunay na ugali. Kabaliktaran ng kinalakihang environment ni Andrew, si Claire ay lumaki naman sa isang bahay na puno ng pag-aaway at pananakit. Madalas niyang naririnig ang kanilang walang tigil na sigawan at nasasaksihan rin niya ang pangbubugbog ng ama sa kanyang ina. Kalauna naghiwalay ang kanyang mga magulang at naiwang mag-isa sa bahay si Claire para mamuhay ng mag-isa sa edad na 15 pa lamang. 3 taon ang lilipas, mga bandang taong 2000, nakilala niya ang unang lalaking naging karelasyon niya na si John Peterson. Nang mga panahong iyon, si Claire ay 18 years old pa lamang habang si John naman ay 42 years old na. Sa kabila ng malayong agwat sa kanilang edad, si Claire ang maituturing mong dominante sa kanilang relasyon. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, matinding pananakit at pambubugbog di umano ang inabot ni John sa mga kamay ng nobya. Ayon pa sa kanyang pahayag, si Claire ay isang control freak na bigla-bigla na lang sinusumpong at siyang madalas na pagbuntunan nito ng galit. Minsan, tatapunan daw siya nito ng kanyang suot na sapatos, manununtok o pagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Isang komplikadong bagay pa sa relasyon nila, isang convicted pedophile si John at alam yun ni Claire. Gayunpaman, pinili niya pa rin na manatili kasama nito at sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 3 anak na 2 babae at 1 lalaki. Sa loob ng ilang taon, walang naging pagbabago ang kanilang relasyon hanggang noong taong 2003, tuluyan nang naghiwalay ang 2. Sa kabila nun, hindi pa rin tinantanan nito si John na may 1 beses pa nga na pinasok niya ang bahay nito kasama ang bago niyang nobyo na si Steven Martin. Ginulo at sinira ng 2 ang mga gamit nito bago umalis at hindi na muling nagpakita. Dito naman ngayon mas naging komplikado ang mga bagay dahil si Steven ay isang dating long-term partner ng ina ni Claire sa loob ng 7 taon.
Hiniwalayan niya ang ina nito at nang walang pag-aalinlangan, nakipagrelasyon siya sa anak ng dating nobya. Gayunpaman, ito ay siguradong minanipula din ng dalaga na ayon pa nga sa isang dokumento, si Steven ay may IQ lamang na 59, kaya saktong-sakto siya sa mga tipong lalaki ni Claire. Nagkaroon sila ng on and off na relasyon sa loob ng 6 na taon pero nanatili ang koneksyon nila sa isa't isa sa kabila nun. Lumalabas din na nakaranas ito ng pananakit kay Claire, subalit mas nanaig ang kanyang pagnanais na makuha ang loob nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit anong gusto niya at sa pagsunod ng bawat utos ng dalaga. Taong 2005, isa sa mga panahong nag-break ang dalawa, dito na niya nakilala si Andrew. Nagtagpo ang kanilang landas nang si Andrew ay nagsa-sign up para sa isang learning disability course sa isang job center. Sigurado, kagaya ng mga dati niyang karelasyon, nakita niya si Andrew bilang isang taong madaling manipulahin kaya niya ito nagustuhan. Si Andrew naman na walang kaide-ideya sa background ni Claire ay agad na nahulog sa kanyang bitag at na-inlove sa babaeng iniisip niya ay napaka-perpekto. Ang magkasintahan ay mabilis na nagpasyang mag-live-in sa isang bahay kung saan tumira sila sa isang maliit na bayan ng Shilton na matatagpuan sa bandang hilaga ng England. Bagaman naging instant na ama si Andrew sa 3 mga bata, ito ay isang bagay na nagpasaya sa kanya dahil gusto rin niya ang ideya ng pagiging isang ama. Kadalasan, siya pa nga ang pinaka-nag-aalaga sa mga bata, nakikipaglaro, nagpapaligo at naghahatid sa eskwela. Kalaunan, nadagdagan pa ang kanilang pamilya nang nagbuntis naman si Claire sa sarili nilang anak ni Andrew. Maaaring mukhang normal at masaya man ang kanilang pagsasama, pagkalipas lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang tunay na kalbaryo nito sa kamay ni Claire. Madalas itong napapagalitan sa mga maliliit na bagay na nagiging dahilan ng kanilang pag-aaway. Isang halimbawa na lamang ay kapag inuutusan niya si Andrew na linisin ang sahig na sa katunayan ay nagawa na ng isa, subalit ipagpipilitan niya pa rin na hindi pa niya ito nagawa dahil kulang pa di umano ang kalinisan ng sahig. At kapag ito ay sinusumpong ng galit, malakas na sampal ang madalas na sumasalubong kay Andrew. May bayolenteng pag-uugali si Claire na kahit konti lang na bagay na naiinis siya, bigla-bigla na lang itong mananakit. At nangyayari ang mga bagay na ito maging sa harap ng kanilang maliliit na anak, pero kailanman parang wala siyang pakialam dito. Si Andrew naman na isang simple at pasensyosong tao ay ginagawa ang kanyang makakaya upang unawain ang nobya. Hindi ito mahilig makipag-away kaya madalas mas pinipili niyang sundin na lang ang gusto ni Claire at tanggapin ang mga pananakit nito sa kanya kaysa gumawa ng gulo. Paglalarawan pa nga ng mga kaibigan ni Andrew sa kanya, siya isang malambing at mabait na tao na kung siya man ay napapaaway, hindi talaga ito pumapatol o pinagtatanggol man lang ang kanyang sarili. Kaya isang ugali rin itong nadala niya sa kanilang relasyon. Bukod pa kay Andrew, may isang lalaki pang nakatira kasama din nila sa bahay. Ito naman ay ang nakakabatang kapatid ni Claire, ang 20 years old na si Simon Nichols. Maging siya ay kinakailangan ding sumunod sa mga patakarang ibinigay ni Claire dahil kapag hindi niya ito ginawa, sampal, batok at suntok din ang aabutin nito o kung ano pang pananakit. Sa kanilang bahay, si Claire ang batas at dapat siya ang nasusunod. Walang pwedeng gumawa ng kahit ano maliban na lamang kung ito ay may pahintulot niya. May isang beses pa nga, nagpaalam si Andrew sa kanya kung pwede ba nitong bisitahin ang kanyang mga magulang na matagal niya nang hindi nakikita. Pero sa kasamaang palad, pati doon ay hindi siya nito pinayagan. Maging ang kanilang bagong silang na sanggol ay hindi rin pwedeng ipakita sa kanyang pamilya. Kalaunan, lumala pa ang pagiging mahigpit ni Claire kay Andrew na halos pinutol niya na ang koneksyon nito sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Pati ang paggamit ng social media at telepono ay nilimitahan din niya dahil nagagalit ito kapag may nakakausap si Andrew na iba maliban sa kanya. January 2009, halos hindi na lumalabas ng bahay si Andrew at ang tanging oras lang na pinapayagan niya itong makalabas ay kapag ihahatid niya ang mga bata sa gate ng paaralan. Ang pagtupad niya sa tungkulin ng pagiging ama ay siyang pinakamasayang bahagi na ng kanyang araw.
Di tatagal, ang sarili niyang buhay ang magiging katumbas ng kanyang kabaitan. Sa mata ng mga tao sa bayan ng Shilton, si Claire Nichols ay isang maalaga at mapagmahal na ina sa kanyang 4 na mga anak. Pero walang sinuman sa bayan ang may nakakaalam sa tunay na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Si Claire ay namamahala sa lahat ng desisyon para sa kanilang pamilya, mula sa kung anong pwedeng gawin ng bawat miyembro ng pamilya, sino lang ang pwedeng lumabas ng bahay, at maging kung sino lang ang pwedeng kumain. May kukumpara mo rin ang pagtrato ni Claire kay Andrew na parang isang preso, na minsan masasabi mo rin na mas maayos pa ang buhay ng isang alagang aso kaysa sa kanya. Regular na ring pangyayari sa bahay na kapag kumakain ng pamilya, si Andrew ay nakatayo lamang sa gilid habang nakatingin sa kanila. Sadya itong ginugutom ni Claire na halos namayat na ito ng sobra. Makakakain lamang ito kapag bibigyan siya ni Claire ng konting tira-tira. Maliban sa pisikal na pagpapahirap, nakaranas rin siya ng verbal na pang-aabuso at malimit siyang pinagsasabihan ni Claire na walang kwenta, pabigat at iba pang masasakit na salita. Kapag tinatangka niya namang magreklamo, inuutusan ni Claire ang kanyang kapatid na si Simon para bugbugin ito. Dahil sa gutom, ang tanging nagagawa na lamang ni Andrew ay ang magtangka na magnakaw ng pagkain kapag tulog na ang lahat. Pero muli, kapag ito ay nahuli ni Claire, bugbog ang inaabot nito. Minsan, sinusugatan at sinusulatan din nila ang katawan nito gamit ang susi, ballpen o di naman kaya ay nail polish. Ang nakakalungkot pa, malimit na hinihikayat din ni Claire ang kanilang 4 na anak na sumali sa pananakit kay Andrew. Sa ibang tao, kapag umabot na sa ganoong hangganan ng pananakit, kadalasan nagpapasya na silang umalis sa relasyon. Ngunit hindi ito magawa ni Andrew dahil sa pag-aalala na maiiwan niya ang kanyang pinakamamahal na anak sa poder ng sadistang asawa. Sa paglipas ng ilang linggo upang dagdagan pa ang pasakit na dinudulot niya kay Andrew, nagdesisyon naman itong imbitahan ang dati niyang karelasyon na tumira din sa kanilang tahanan. Ang on and off na karelasyon niyang si Steven Martin. Nang puntong iyon, meron na siyang 2 lalaki sa bahay na pwede niyang utus-utusan na mangbubog kay Andrew. Lumala pa ang kanilang pang-aabuso dito kung saan pinapakita ni Claire sa harap mismo ng nobyo kung gaano kababa ang respeto niya sa kanya. Nakikipaghalikan siya sa harap ni Andrew kasama ang kanyang ex na minsan ay umaabot pa sa pagkikipagtalik. Ang lahat ng iyon ay ginagawa niya habang pinipilit na manood ang bubog saradong si Andrew. Sa panguudyok din ni Claire, madalas ring pinapaso ni Steven ang katawan ni Andrew gamit ang lighter, habang siya at ang kapatid niya ay ginagapos ang magkabilang kamay nito. Sobrang nag-e-enjoy ito sa pagtutorture kay Andrew na mas lalo pa niyang pinahirapan ang pananakit dito sa pagdaan ng bawat araw. Ito ang dinanas na impyerno ni Andrew sa loob ng 4 na taon, at lahat ng iyon ay ginagawa ni Claire hindi dahil siya ay delusional o di naman kaya ay nakakarinig ng boses, kundi sadyang nasisiyahan lang talaga siya na makita ang pasakit ng iba. Pagkalipas ng ilang linggo, ang kanilang pambubugbog kay Andrew ay umapekto na ng lubos sa kanyang katawan. Wala na itong lakas para lumaban sa mga panghihiya ni Claire sa kanya at halos nag-aagaw buhay na rin ito habang nakahandusay sa sahig. Noong araw ng Biyernes, March 13, 2009, lumagpas na sa hantungan ang pagiging sadista ni Claire na kahit pa hindi na makagalaw si Andrew, hindi pa rin siya tumigil sa kanyang pang-aabuso dito. Habang nakahandusay ang kasintahan sa sahig, nang hindi na makakilos at namimilipit pa sa sakit, tumuntong siya sa sofa at nagpa siyang talunan ang nangihinang katawan ni Andrew. Nang ginawa niya iyon, narinig niya ang nababaling buto ng nobyo. Pero sa halip na maawa, tumawa lamang siya na parang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Paulit-ulit niyang tinapakan ang dibdib nito na nagresulta ng pagkakaroon niya ng ilang fractured ribs o bali-baling tadyang. Ang nabali niyang buto ay tumusok sa kanyang baga at puso hanggang unti-unti siyang nahirapan sa paghinga at namatay. Isa yung mabagal at mahirap na paraan ng pagtatapos ng buhay ng isang tao. Nang nakita nilang hindi na ito kumikilos, tumawag sila ng emergency services para magpapunta ng ambulansya sa bahay. Nang puntong iyon,
Kinailangan naman nilang ipaliwanag ang sobrang bugbog na katawan ni Andrew sa mga paramedics. Mabilis na nag-isip ng kwento ang tatlo, nagsasabing umuwi daw si Andrew pagkatapos mabugbog sa daan ng mga adik. Gayunpaman, ang lahat ng mga pinsala sa katawan nito ay nagsasabi naman ng ibang kwento. Iba't iba ang panahon ng paghilom ng kanyang mga sugat, kaya napagtanto nilang hindi pwede na nangyari lamang iyon ng isang beses. At sa lala ng kanyang kondisyon, sigurado din sila na kung sino man ang gumawa noon ay may intensyon talaga na pumatay. Ayon pa sa pahayag ng isang detective, ang katawan ni Andrew ay masasabi mong isang mapa ng torture, pang-aabuso at pagpapabaya. Sa kanyang balat, may nakita silang sugat na guhit ng larong tic-tac-toe gamit ang kutsilyo. May mahaba rin itong hiwa sa kanyang hita na sa sobrang laki nito, kita na ang kanyang laman. Iilan lamang ito sa halos hindi mailarawang pinsala na kanilang nakita. Sa pagka-arugante ni Claire, inakala niya talaga na mapapaniwala niya ang mga pulisya at doktor sa kanyang mga ginawang kwento. Pero syempre, doon siya nagkakamali. Obvious sa mga eksperto na si Andrew ay namatay dahil sa pangmatagalang torture at hindi lamang sa isang araw na pangbubugbog. Dahil dito, noong buwan din ng March 2009, ang tatlo ay inaresto sa kasong murder. Tumagal ng 7 oras ang pag-autopsy sa bangkay ni Andrew dahil sa dami ng mga pinsala sa kanyang katawan na kailangan nilang i-record. Sa resulta, may naitala silang 150 na magkakaibang injuries kasama na doon ang mga baling buto. Ang 21 doon ay sa kanyang tadyang kung saan siya ilang beses na tinalunan at inapak-apakan ni Claire. May nakita din silang internal bleeding sa kanyang utak dahil naman sa mga natamo niyang head injuries. Maliban pa doon, nalapnos din ang kanyang balat mula sa pagkapaso ng lighter, mainit na tubig at sigarilyo. Sa paglilitis ng kaso noong January 4, 2010, tumayo bilang testigo sa korte ang unang boyfriend ni Claire na si John upang magpatotoo sa bayolenteng ugali nito. Dagdag pa doon, umamin din sina Steven at Simon sa pananakit kay Andrew, pero itinuro nilang pasimuno si Claire sa lahat ng nangyari. Ayon pa sa kanilang salaysay, sinusunod lamang daw nila ang mga utos nito dahil sa takot na sila naman ang susunod na sasaktan ni Claire. Sa kabila naman ng kanilang mga testimonya, patuloy na itinanggi ni Claire ang mga paratang sa kanya at sa buong paglilitis, sa tuwing nagsasalita ang dalawa laban sa kanya, bigla na lang itong tumatayo upang sumigaw na sila ay sinungaling. Ilang beses din ito nahuli na pangiti-ngiti lamang sa loob ng korte na halos parang walang bahid ng kahit konting konsensya sa kanyang mga nagawa. Sa huli, noong January 22, 2010, nanaig pa rin ang hustisya at sila ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Andrew Gardner. Ang kapatid ni Claire na si Simon Nichols ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang may minimum ng 25 years bago makakuha ng parol. Si Steven Martin naman ay nasentensyahan din ng habang buhay na pagkakakulong nang may minimum na 20 years at si Claire Nichols ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang may minimum term na 32 years bago makakuha ng parol. Sinubukan din nilang iapila ang desisyon pero agad itong dininay ng korte. Para naman sa mga naiwang mahal sa buhay ni Andrew, hindi mailarawang kalungkutan at pighati pagkatapos marinig ang lahat ng pinagdaanan ng anak, lalo na sa mga huling araw nito. Ilang araw silang binabangungot sa tuwing naiisip nila si Andrew at para sa kanila, habang buhay nilang dadalhin ang pasakit na dinulot ng trahedyang ito. Si Andrew ay palaging maaalala ng mga taong nagmamahal sa kanya bilang masayahin, mabait at mapagmahal. Isa itong mabuting ama na gusto lamang sanang alagaan ang kanyang mga anak, pero dahil sa isang walang awa at walang pusong kasintahan, nawalan siya ng karapatan na magkaroon ng masayang buhay kasama ang kanyang pamilya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.